Maganda at masaya na araw po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Mula Luzon, Visayas, Mindanao sa buong Pilipinas ay binabati ko po kayo ng isang masaya at magandang araw sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kaibigan na sa iba't ibang bansa o iba't ibang panig ng mundo. Isa pong magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Kasi hindi po pareho ang ating time at salamat sa ating Panginoon kasi makakapagbasa na naman po ang inyong nanay Riley ng Word of God. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ito. At salamat din sa kanyang gabay at patnubay sa buhay ko at sa buhay nating lahat mga kaibigan. Dahil ang Diyos po ay lahat po tayo ay nakikita at ngayong araw ay ginising niya tayo muli. Ibig sabihin, meron pa po tayong misyon dito sa lupa. May ipapagawa pa ang ating Panginoon. At ako po, para sa akin, ang nais pang ipagawa ng ating Panginoon sa buhay ko ay ang basahan po kayo ng kanyang salita upang makilala niyo po ang ating Panginoon ng lubusan. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo nabuksan po ang ating mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomio or Book of Deuteronomy. Tayo po ay nasa chapter 30 na po at pang 61 days na po natin na Bible reading. At purihin po ang Panginoon dahil doon po sa 60 days ang kanyang gabay at patnubay ay patuloy po nating naranasan. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang Deuteronomio or Deuteronomy chapter 30. Ang mga pasubali upang muling tipunin at pagpalain. Kapag nangyari na sa inyo ang mga sumpang ito at ang mga bagay na ito ay nadili-dili ninyo sa lugar na kinatapunan ninyo at kayo nagpasyang manumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos, ibabalik niya kayo sa magandang kalagayan muli niyang ipadarama sa inyo ang kanyang pag-ibig at muli kayong titipunin kahit sa ang sulok ng daigdig kayo napatapon. Kakaunin niya kayo, ibabalik niya kayo sa lupain ng inyong mga magulang upang inyo namang ariin kayo higit niyang pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya ang inyong puso upang siya ibigin ng buong katapatan. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal at ang mga sumpang ito'y ibabaling ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong diringgin ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gagawin. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop ay pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit, kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at may isa katuparan. Niwala ito sa ibayong dagat kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautosan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautosan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautosan, iniibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.
Ayan, dito po muna natin tatapusin ang ating Bible reading ngayong araw. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Napakaganda po nitong chapter 30. At ito po yung pinakamaganda na sinabi dito ng Panginoon na simulan po nating sa verse 15. Balikan ko po ha. Sabi po dito na sa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, unang kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig si Yahweh at nilalakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Yan po yung sinabi ng ating Diyos kay Moises at ipinahayag din sa mga Israelita po. At kahit man po sa ating panahon, ayan din po ang nais ng Diyos na makita niya sa ating mga buhay. Yung sundin lang talaga natin ang Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga nung bata pa ako, sayang kasi may mga tao din noon na binabahagi sa akin ang salita ng Diyos, pero binabaliwala ako, hindi ako naniniwala sa kanila. Sabi ko nga sayang kasi kung ako lang ay naging bukas sa salita ng Diyos nung ako'y bata pa, marahil ay marami na akong nadala sa paanan ng Panginoon ng mga tao na tumanggap sa Kanya. Kaya lang sabi ko din, niloob din siguro ng Panginoon na mamuhay muna ako sa hindi tama na pamumuhay, yung pamumuhay na puro kasalanan, upang sa ganoon, doon sa panahon na kapag ako'y Kanya nang tawagin para magbahagi ng Kanyang salita, ay meron po akong ipapatutuo sa mga taong babahaginan ko ng salita, yung patutuo na kung paano po ako inayos ng Diyos, tinuruan, itinuwid, hanggang sa panahon ito ay patuloy pong itinutuwid dahil wala pa naman pong banal, wala pang matuwid, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang na nagkatawang tao ang matuwid. So ibig sabihin, kapag tayo po ay magpatuloy sa pag-ibig sa ating Diyos, kapag minamahal natin ang Diyos, hindi po natin siya sasaktan, ang kanyang puso, hindi po natin siya ipapahiya, hindi po natin siya ipalalapnos sa paningin ng mga tao. Bakit ko nasasabi na ipalalapnos ang pangalan ng Diyos? Dahil kapag isang born again ang gumawa ng mali, agad-agad ay ang Diyos ang napupulaan ng mga tao. Sinasabi lagi ng mga tao, nako, yan ba ang maka-Diyos? Yan ba ang born again? Hindi naman tayo hindi naman yung pangalan natin ang mapupulaan kundi ang tanging napupulaan lagi, ang unang napupulaan ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Diyos. Ngayon, sabi ng Panginoon na sa atin yan. Kung gusto natin ang kasaganaan o ang sumpa. So kung gusto natin ang kasaganaan, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi kasaganaan ng ating espiritual na pamumuhay, ang kailangan po natin gawin ay sumunod sa Panginoon. Sumunod. Ibigin ang ating Diyos buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa pa. At ang pangalawang utos na mahalaga ay ibigin natin ang ating kapwa na gaya din ang ating pag-ibig sa ating sarili. So, yun ang nais na makita ng Diyos sa buhay natin, yung magpatuloy tayo sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin. Sabi nga niya dito sa binasa natin, wala yan sa karagatan o kung saan man yan, hahanapin pa natin ang salita ng Diyos para matuto tayo. Kasi habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, patuloy po yan na itinatanim ng ating Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At ito po ay nakikita na sa uri ng ating mga pamumuhay o sa mga anyo natin, sa uri ng ating pag-iisip, sa uri ng ating salita, mga galaw bilang mga anak ng Diyos. So, wala po tayong pwedeng idahilan sa Panginoon. Kasi Lord, ang layo naman ng karagatan, andoon yung salita mo. Ang taas naman ng mga bundok, andun yung salita mo. Hirap-hirap naman umakyat sa bundok, kundi sinabi ng Panginoon,
nandito na sa atin, andito sa ating puso, andito sa ating isipan, at andito sa ating buhay ang salita ng Diyos, at wala tayong ibang gagawin kundi ang sundin na lang ito upang tayo po ay mapanuto, mapaigi, mapaayos at mapagpala ng Diyos ang ating buhay dahil tayo po ay patuloy na sumusunod sa kanyang salita. So yun lang mga kaibigan ang talagang nais ng Diyos na makita sa ating buhay. Sumunod, sumunod, sumunod. Sabi nga ganoon, obedience is better than sacrifice. Ano po? Kasi mainam talaga yung sumusunod dahil kapag tayo po ay sumusunod, kasama po natin ang Panginoon. Andyan po yung mga palad ng Diyos na lagi pong nakaakbay sa atin o nakalaan sa ating mga buhay para saluhin tayo kapag tayo man ay nadadapa. Andyan lagi ang mga kamay ng Panginoon upang tayo po ay gabayan at patnubayan higit sa lahat ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kapangyarihan. Kaya mga kaibigan, ang mensahe ng Diyos ngayon ay nasa atin po yan. Kung gusto natin ang kaligtasan, sumunod po tayo sa Panginoon. Kung gusto natin ang biyaya, sumunod tayo sa Panginoon. Pero kung gusto po natin ng sumpa at kahirapan, sumuway tayo sa Panginoon. Kaya, ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoon ng free will, makapamili kung anong gusto natin. Ano po. Kaya, yun lang po ang aking naunawaan ngayong hapon. Nawa po mga kaibigan ay nakapagdulot din po sa inyo ito ng isang magandang paalala sa inyong mga buhay habang nakikinig po kayo ng binabasa ko na salita ng ating Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang aking Bible reading for today. Pang day 61 na po natin to 61 days. Salamat sa Diyos at marami pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong suporta dito sa aking channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.